We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Iloilo City LGU, magapasakas ang kaso batok sa NGCP, bangod sa nagluntar nga 4 ka adlaw nga power outage. Pagbunggo sa modernized jeepney sa Magiloy sa Banwa Sanguton, nahulikam. Preparasyon para sa Bacolod Yacht Festival sa Bacolod City, hibalon ta sa Spotlight. Hi there mga pusa, good morning! Martes na energy, mayong aga. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi Zen, good morning! Good morning Adrian! Adlaw kita sang Martes, January 16, 2024. Hibalonta ng mga nagapangunang mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang Sasa, live diri sa GMA Iloilo Station. Now subong no, ako naman sa Eden Priatos live na live. Gikan diri sa GMA Bacolod Station this morning. Dala siya po namon ng mga dalago ang mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibalo about local news matters. Tutok na kaya rin ang pinakaulihing ng mga balita sa bilog ng Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita sa buong Martes, mga puso, desidido nga magpasakas ang kaso ang Iloilo City Government batok sa National Grid Corporation of the Philippines angot sa nagluntad nga power outage nga naghalit sa mga Ilonggo kag pumuluyo sang Panay Island. Una na ang naging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sa Senate inquiries ang nagligad nga simana nga pabayron sini ang mapamatudaan nga may sala. Apang sa press conference gahapon ginpabutyag ni Treñas nga hindi na sini paghulaton pa ang resulta sa investigasyon sa Senado kag Kamara antes magpasaka kaso ang LGU. Magluwas sa 2 billion pesos nga kaperdihan sang syudad bangod sang outage subong nga tuig pabayron man sang alkalde ang NGCP sa ginabulubanta 1.5 million pesos nga kaperdihan sa 3 ka adlaw nga blackout sang April 2023. Gintuad man ni Treñas nga may nagpabutyag nga pila pa ka local chief executive sa Western Visayas nga magaupod sa pagpasaka sang kaso. Anong ginambalik presidente? Sino may sala? GCP. If the Senate and the Congress will come up with a finding which is different from that of the President and the DOE, then the Senate and the House should come up with their own Department of Energy. Mga puso, sa Bacolod City naman grupo sa mga fish vendors sa Burgos Public Market naghihingi sang extension sa balayran sa renta sa Bacolod City LGU. Yaring report. Santo sa kasugtan sa mga managbaligya sang isda kag Bacolod City LGU sang tinalikdan nga Mayo 2023. 100 pesos ang renta kada adlaw sa isa ka metro nga pwesto sa Burgos Public Market. Santo, ara lang sa 5 tubtob 15 pesos ang bayad sa Arikabala. Tubtob na tukiban ang milyones nga arrears sa mga original nga sole owners. Sa nakompletong renovation works ng 2023, ginpatuman ang bago nga pagsulundan. Lakip diring inadlaw nga renta sang 175 tanan ka fish vendors. Sang tinalikdan pa nga Disyembre 31 plaso nga malapit 17,000 pesos nga balayran sang kada isa ka vendor apang gin-extend ini tubtob sining Enero. Sa pagtupas ng panibago nga plaso, ginsulong sang grupong Government Center Bitbit ang sulat nga nag-ayo sang 6 months nga extension. Ang ila rason, pigaw ang baligyanay sa merkado. Nagpigado na sa subong gidya, pigado gidya. Ngay kapigado, gusto mo siyang gisuanay. Wala, abot niya nga mga danya nga mga merkado. Yung duway nagigya sa mga gasulod nga mga customer. Tugod sa talipapa. Apang may pagpangalang-alang ang LGU kung pahanugutan pa ang ginaayo nga dugang extension sa balayran. Actually, why sila gana po kung magpalin ka naman, gusto naman nila bayran bilog. Di daw gainin to, anay lang ako mag-amo na istorya permi. Mabudlay man kuno pamatudan ang pahayag sa mga manugbaligya nga pigaw ang baligyanay. Ko na mo nila argumento tayo ng taon tang ila baligya to sang una sang tag 10 peso subong kung ano nang ilag na baligya. Magluwas sa ayaw extension sa balayran, panawagan man sang grupo nga ipaiway anay ang renovation sa merkado ilabi na ang pagsaylo sa ila sa temporary site. Ang point namon mga ayo lang kami sa human consideration man sir. Patagan man kami sang amon nga
plaso dang inapangayo to sila. Nagpasalig ang LGU nga tun-an ang apilar sa mga vendor. Samtang nanindugan ng CLO nga pahalinon ang mga mapasawan makabayad sa LGU. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Sa siningation ato naman hibaloon ang pinakaulihi nga presyo sang isda. Kaangot sini makaupod ta live si Kim Salinas nagikan sa Haro Big Market sa Barangay Desamparados, Haro. Kim, good morning. Good morning, Zen. Good morning, mga kapuso. Sa mga luyag naman maglikaw sa high blood bangod sa pagkaon sang baboy kag karne sang baka sang holiday season. Perfect no ang isda nga alternatibo diri sa Haro Public Market sa mga kung may pila ka mga pilian ang mga konsumidor naton. Sa mga luyag magprito sang isda, ang bangros yara sa 200 tutob 240 pesos. Ang tamudyos yara sa 200 pesos. Ang mataan 240 pesos. Kagang aloy 150 pesos lang. Sa mga luyag naman no maghigop sang sabaw, ang lison 360 pesos ang kilo. Ang sapsap kagang bulaw yara sa 260 pesos per kilo. Kagang bilong-bilong 280 pesos per kilo. Apisar no may mga pilian ang mga konsumidor naton suno sa pila ka mga vendors. Hindi pa ni katuman kadamo ang variety bangod sang pagdumili sa pagpanakop no sa siningang mga binulan sang mga certain species no sang isda. Apang sa bulan sang Marso tubtob Hulyo ginalauman nga ti damo naman kon magbugana damo sang pilian ang mga konsumidor naton. Alas 6 sang aga tubtob alas 8 damo nagabakal nga mga Ilonggo sa Haro Public Market kag karon naman alas 5 tapos sang opisina lauman naman ang pagdamo sang baklanay sang isda. Market day diri mga kapuso Webes nga adlaw. Ang itong latest Zen, balik dira sa studio. Alright, ma-market kita karon. Thank you very much, Kim Salinas. Mga kapuso, dugang sa budget ang dapat ipreparar sa mga motorista sa pagpatughong sang gatong subong nga semana. Inibangod umpisa subong nga aga, ginpatuman ang saka sa presyo sang gatong. Base sa datos nagikan sa mga oil company, 90 sentimos ang ginsaka sa kada litro sang diesel kag kerosene. 30 sentimos naman ang gintaas sang presyo sang kada litro sang gasolina. Abiso mga kapuso, isa ka sensitibo nga video ang inyong makitaan. Iloy, patay sang tang bata sinipilazon matapos mabungguan sa isa ka modernized jeep sa Banwa sang Oton. Aksidente na huli cam. Nakatutok John Sala. Gintinguan pangadalon sa ospital apang ginbawian sa kabuhi ang 42 anyos nga Iloy nga si Lea Layo samtang pilaso naman ang iya 17 anyos nga bata nga babae nga si Aliaciel sang nabungguan sang modernized jeep sa Barangay Poblacion, South Oton. Sa sining nga CCTV footage makitaan nga nagatabok sa dalan ang mag-Iloy. Madugay na sila nga nagatindog sa tunga sang dalan sang hinali ilang nga ginbungguan sang modernized jeep nga ginamaneho ni Joey Poblador. Ang modernized jeep ang may ruta nga miagaw Iloilo City vice versa. Makakal sila sa sugdaan. She's unfortunately, sila sa tumasang highway na makross sa kalsada, nabungguan sila sa modernized jeep na ito. Suno sa mga nakasaksi tuman kadasig ang dalagan sang modernized jeep gani wala sini nahingagaw nga makapreno sang nagapadulong na sa mag-Iloy. Ulat-ulat sana makatabok. Ang sakyan ng minibus na kadasig na ganyan, wala ka doon parmo do. Bangod sa impact, buka ang walang abahin sa windshield sang salakyan nga nag-igo sa mag-Iloy. Base naton nga pagano to sir, ang distansya sang gintabugan nila, puro banta naton mga 10 metros. Preso sa Oton Municipal Police Station ang driver samtang wala pa sang desisyon ng pamilya kung magapasaka sang kaso. Suno sa mga residente masami nga madasig ang padalagan sa mga modernized jeep sa lugar gani panumdum sang kapulisan. Ang pinagid ka maayong obrahon no sang tanan nato nga mga motorista is to be responsible, no? Magrespetuhanay kita sa dalan. At the same time, dapat ma-implement naton ang mga safety measures. Gitinguan sang news team ang malabot ang bahin sang ADTOP DTC nga among kooperatiba sang driver sang jeep apang nagpaiway pa sila nga maghatag sang statement na tuhoy sa aksidente. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.
Nagdangat sa kapin 1.7 million pesos ang kahalitan nga gintuga sa propiedad sang sunog nga nagluntad sa isa ka subdivision sa barangay Yulo, Arevalo kahapon. Una nga nasunog ang balay sang pamilya Blanco. Suno sa tag-iya nga si Janeline, wala pa gani sang pila ka minutos matapos magsugod ang sunog. Halos wala na sang nabilin sa ila balay. Base sa datos sang Iloilo City Fire Station, 6 ka mga balay ang ginhalitan sang kalayo. 5 sa mga ini ang totally gutted. 6 man ka mga pamilya ang nawad-an sang balay. Wala naman sang ginreport nga nasamaran bangod sa insidente. Pagtapos siya luto, na sinaran niya sang tinigang, ang ano ya, hindi nagwa sa pagwa ya, yun nagbutang sa sang iyang ginluto, pagbalik yan, nagkarab-karab na. Mga kapuso, padayon nga nagalikop ang katugnaw sang hangin amihan sa pila ka bahin sang pungsod. Suno sa pag-asa, mabalod kag delikado ang magpalawod sa magagmay nga sakayan pandagat sa pila ka baybayon sang Samar kag Leyte provinces. May gale warning man sa mga dagat nga sakop sang Cagayan Valley Region, Aurora kag pila ka baybayon sang Ilocos Norte, Quezon, Bicol Region, Dinagat kag Surigao provinces, lakip ng Siargao kag Bukas Grande Islands. Base sa rainfall forecast sang Metro Weather, manami ang panahon nga maeksperiensyahan subong adlaw sa halos bugos nga Western Visayas, apang posible man ang pagtupa sang ulan sa pila ka lugar. Mga kasadya, Kapuso Stars ang dalasang kalingawan sa aton Kapuso Fiesta sa pagbukasang Sinulog Festival sa Kabangkalan City, probinsya sang Negros Occidental. Laki Fiesta, Irene Pedreso. Gindagsa sa mga deboto ang tuigan nga sadsad sa Kabangkalan City sa Negros Occidental sang Biyernes. Kabahin lang ini sa mga aktibidad sa pagbukas ang 48 Sinulog sa Kabangkalan Festival 2024. Isa kami sa ang ginpatigayon sa plaza sa pagpanguna ni Bishop Luis Galbines. Makita ang mga deboto nga may bitbit nga imahe ni Senyor Santo Niño. Ang selebrasyon mas nangina espesyal kaupod ang cast ng asawa ng asawa ko sa pagwa kag dance moves pa lang ni River. Busog na ang mga matasang audience. As always, pakilig sa mga fans ang bit-bit ni Lizelle Lopez. Siyempre, mapapirdi bala sa pagpasadya sang fans si Martin Del Rosario. Ang voice behind sang theme song sang serye nga si Jennifer Maravilla ang naghatag naman sang maladiva nga performance sa audience. Sobrang masaya na pakiramdam. Makita yung mga kapuso natin dito sa Kabangkalan City. Ay sana, kasi mahal ko sila. Sana mahal din nila ako. Sobrang nag-enjoy ako. Una naman po, sobrang saya ko po na nakabalik kami ulit dito. Sobrang excited din po ako kasi talagang alam ko pag talagang regional, iba yung energy talaga. Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Pila na lang kasimana ang ginahulat, liwat naman masaksihan sang pumuluyo ang isa pagid ka festival sa Bacolod City. Ini ang Bacolod Yacht Festival nga natala na nga ipatigayon sa Pebrero 9 tubto 11. Ang Bacolod ang nagikan sa mga tinaga nga Bacolod nga ngalan sang lugar, kag Laudiat nga Chinese terminology para sa selebrasyon. Ini nagapakita sa maayo nga pagtamdanay sang city government kag local Chinese community. Ang pinakauli nga pagpanghanda para sa kahiwatan, tutukan ta sang spotlight. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Sa buong bukada sang tuig is the best time of the year to celebrate life. Purpose, bangod sa back-to-back kasadyahan. This February, the biggest Chinese New Year celebration in the region is happening right here in the City of Smiles, ang Bacolod Yacht Festival. With us is the foundation's top heads, si Sir John Stephen C., Chairman kag COG, Ma'am Odette Ong Gomez, isa sa aton mga Board of Directors. Hi, good morning, Happy New Year! Good morning! Hello! Hello everyone! Ma'am, Sir, anong balantayan sa buong Year of the Wood Dragon? Let's start with you, Sir John. Ang sa subong nga tuig, naginbalik na namon sa Lacson Street ang Bacolod Yacht Festival. We have 3 stages.
sa 6th Street, North Capitol Road, and sa Sorrento area, that is 13th Street. This year, we have 6 contingents for the Lantern Festival. So we will start from February 9 until 11. That's actually a Friday, Saturday, and a Sunday. So perfect weekend for celebration, di ba? Timing good na. Our New Year this time is on a Saturday. And then, so we have 6 contingent. They will be dancing. They will have street dancing on February 9. And then ang lantern dance will be on February 10. So basically, sa tanan naton nga arena, like the 3 stages we have, they will be there. And then on Sunday, ang finals I think is SM. Now let's talk about food. Nga bala swerte to immerse and eat all things Chinese this time of the year. Miswa, check na check. Sticky, yummy, lucky. Miswa, tikoy. Yeah. Ang tikoy daw represent Close na close kay sticky. Close family ties. Oo. Ang miswa is long life. Long life. Dragon, the only mythical creature among the 12 zodiac signs, will set forth. What will this majestic zodiac bring to one and all? Ma'am, sir. This year, ang amon na theme for our zodiac na mga animals that will be on display is also the magical creatures ang theme, ang style. And then, actually, ang dragon, if we know, maski sa iba na countries, no, especially sa mga Chinese countries, everyone would always want nga mabata sila sa dragon year. I think it's really because nga, as we know, ang dragon is what? Powerful, intelligent, charismatic. Tanan na lang guro sa dragon. Diba? So that's why nga kadamog isang gusto nga dapat abugin na ang amo na nga year mabata kay kuno pinakaswerte. Kag syempre, as we conclude our conversation this morning, how to be lucky ayhan all year round. Sir John, Ma'am Odette, following traditions will make life easier for one and all, I suppose. Basically, hard work. Hard work. Hindi Para hindi kung wala hard work. But I guess, if we follow ang mga Chinese na bala nga mga traditions, like muna makaon sa mga miswa for long life, or ang mga sticky balls for good family ties, di ba? Mga para close family ties. I think basically amo na siguro. Hard work. Panikasog. Anyway, go ahead and invite our kapuso across the region and the world. Join the fun and get lucky as we celebrate Bacolod Festival 2024. Gina-invite ko to all the kapuso sa Western Visayas to join the Bacolod 2024 on February 9 to 11. We are inviting all our Bacolodnon, all the neighbors naton, all the people in the neighboring towns and cities to join us in this celebration to usher the Year of the Wood Dragon. There you have it, mga kapuso. Happy New Year! Zin Yin Kwai La, Toto Inday, Kyung Hei Watsai. May aga. Happy New Year! Yin Kwai La. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pila ka mga residente sang Barrio Obrero Lapuz nagpirma sa People's Initiative sa pag-amendar sang konstitusyon. Punong barangay ginathag nga voluntaryo ang pagpapirma kag wala sang kwarta nga ginapanghatag. Inang gintutukan ni Kim Salinas. Huwebes ang nagligad nga semana sang nagpirma ang pila ka mga residente sa barangay Barrio Obrero para sa People's Initiative sa ginaduso nga charter change. Si Nanay Maylin ang sanguna wala makaintindi sang pag-amendar sang konstitusyon apang sang ginesplikaran sang iya bata nagpirma ini. Mahamo na gibalita sa TV kung gaugyon ka o kung wala. Amo na Kamo man to pirma namon day pasa namon balik. Wala man sa may nagpanagtaga kwarta suno kay Maylin. Sunod sa punong barangay sa Barangay Obrero Lapuz, wala ginapilit ang pagpapirma sa mga residente sa ilang barangay kag ginathag nga voluntaryo lamang ini.
May ara din nagalibot nga nagaperma para sa aton nga People's Initiative sa charter change. Ang ina siya is more on voluntary na siya. Wala ginhingadlan ni Kunlo ang nagpanguna sang lihok. Wala man sinigin detalye kung pila na ang nagpirma sa ila barangay. Nagpabutsa gini nga daan na ang 1987 Constitution kag dapat may baguhon na. Siya siyempre nangunsiyo man ko, especially sa aton nga economic provision. So ang naganihambal ko, maging open kita sa mga investors. Samtang wala sang ideya ako nakaagi sa opisina sang alkalde ang nasambit nga lihok. Apang nagpabutsag sang suporta sa charter change. 37 years, may mga nakita na ta siguro dapat baguhon. Apisar wala sang minatuad ang alkalde nga luyag baguhon. Sanggin pamangkot tuhoy sa ginaproponer nga palawigon sa 4 ka tuig sa baylo nga 3 ka tuig ang termino sang public officials. Ang ako niya, unay 4 ka tuig, first term tuon ka, second and third term, pwede mo ma-implement. And last term, kung makampanya ka, kampanya ka. So para sa ako ng 4 years is really good enough. Sa subong, 3 ka tuig ang kalawigon sang termino sang isa ka public official, magluwa sa presidente kag vice-presidente, kag mahimo ma-re-elect sang 3 ka termino. Mahimo maamyandahan ang konstitusyon paagi sa People's Initiative kung sariin dapat makalabot sa 12% sang tanan nga rehistrado nga botante ang magpirma sang petisyon. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, kape kag tinapay pila lang sa lauban niya magsaka sa Pebrero, sunod sa DTI 6 samtang 2 pesos. Nga saka sa presyo sa mga delata lauman, sunod sa mga retailer. Nagabalik Kim Salinas. Nagapagwa ang Department of Trade and Industry sang suggested retail price bulletin nga mangingiya sa mga konsumidor sa bilog nga tuig. Suno sa DTI 6, ekspektaron ang pagsaka sa pila ka mga basic necessities kag prime commodities mag-abot ang bulan sang Pebrero. Pila diri amo ang processed milk, kape, tinapay, instant noodles, bottled water, processed canned meat kag canned beef, langgaw kag toyo. May other man sir nga non-food items like kandila, battery. Ulatan ng sir nato no, most probably sir this February or usually first quarter na siya sir gina-release. Sa nabaton yung mga sulat sang DTI 6 gikan sa manufacturers, ang bilis ang raw materials kag transportation expenses ang pila sa rason sa pagsaka sang ila produkto. Ang insight nila sir na reason the price hike is cost of raw materials, transport and other logistics. Si Tatay Leonardo nga retailer sa Iloilo Terminal Market, wala pa Pebrero, pero nabatsagan na ang pagtaas ang presyo sang iya inugbaligya. 4 pesos gid ang ginsaka sang isa ka bundle sang powder nga hamon. Kibot ko sang presyo lang mahal na. Nato pabalik ko no, nubo pa ako gani nga baligya sa ila. 2 pesos ang saka sa mga delata sunod sa mga retailers sa Iloilo Terminal Market. Oh, ang pasaka sila, nagabiso na. Magasaka ko no kada bilog gid mga 2 ka piso ko no. Sa karon, 23 to 24 pesos ang presyo sang magamay nga lata sang sardinas. Yara naman sa 38 to 56 pesos ang presyo sang corned beef kag 29 pesos naman ang isa ka lata sang tuna. Bangod sini, nagapangaman kag plano magbakal sa mga konsumidor samtang barato pa ang presyo. Diskarte kayo man, no? Bakala lang isang tingob. Bakala tingob yung bata. Kung di sa buti magtaasan ng anong tanawala ng mahimo. Depende na yan sa manugbakal ya kung masarangan pa nila kung hindi. Padayon ang pahanomdom sang DTI 6 sa mga konsumidor nga gamiton ng price guide agud mahibaloan kung sa insakto nga presyo ang ginabaligya sang retailers. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Samtang mga puso, gipahayag naman sang Department of Public Works and Highways, Region 6 nga mga pisa ng rectification activity sa depektibo nga ungka flyover subong nga semana. Suno kay OIC Regional Director Sunny Boy Oropel, nakingsapol na ini sa winning bidder. Na-issue naman sa ahensya ang Notice to Award and Notice to Proceed sa Monolithic Construction and Concrete Products Incorporated. Nibuluan nga 10 milyones pesos ang unang nga hugnat nga ginpain nga pondo para sa pagpakayo sang ungka flyover. Suno pa sa ahensya, magapadayon nga bukas ang ungka flyover sa ginkasugtan nga oras sa tion sang dinagyang activities agon mapaganagan ang kagutok sang trapiko.
So sige ta ang window time nga ginhatag ta from 6 to 10 in the morning and then 2 to 9 in the evening. So ang 9 siguro base kung earlier to that, but most probably wala na lang changes anay until such time na ma-evaluate ta ang actual condition during the jet grouting activity. Ginalauman ang pagdugok sa mga Ilonggo kag mga turista sa palaabuton nga Dinagyang Festival subong nga tuig kung sa diin mas mabudlay ang pagbantay sa seguridad. Isa sa kinaandan nga pamaagi sang kapulisan amo ang signal jamming o kung pagdula sang signal. Para sa Police Regional Office 6, dako ini nga bulig sa seguridad sa palaabuton nga selebrasyon. Nagpadala na sang request letter ang Police Regional Office 6 sa Iloilo City Government tuhoy diri. Ginaduso gid sang PRO 6 ang tikang agud malikawan ang kasubong nga hitabo sa bomba sa isa ka bulutuan sa Marawi City sang tinalikdan nga tuig sa isa ka religious gathering. Apang mabaskog nga nanindugan si Iloilo City Mayor Jared Tranyas nga hindi ini sugot sa signal jamming. Nagdeklarar man kuno ang pulis kag militar nga insurgency free naman ang Iloilo. Kung magpakatiga pagid si Tranyas, magapangayo sang bulig si Villaflor sa PNP chief. Handa naman ang alkalde nga atubangon kag sugilanunan ang pagdula sang signal sa Dinagyang Festival. Zen mga puso, parehos ang pag-celebrate ta sa mga festival. Nagkakaangay man, gaton iselebrar ang aton kabuhi. Matod din na Adrian sinugani sa Brazilian novelist nga si Paulo Coelho, our time on this earth is sacred and we should celebrate every moment. Ang kahigayunan pa lang nga mabuhi sa sining kalibutan ang dapat na pasalamatan kag iselebrar. Maraming salamat sa magtutok dito sa GMA Regional TV Early Edition of the Nakithalin Lunes, Tubta Biyernes. Mahimo nyo nga malanta ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com. Kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang Sasa. Kao naman sa Eden Prietos, bugo sa puwersa para sa masakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Manyaga mga kapuso.